Sino po ba ang maaasahan ng ating dakilang Abaya-Hawa? Narito ako, Abaya-Hawa, handa akong tumugon, handa akong gumawa. Maaasahan mo ako, mahal na Haring Abaya-Hawa. Yan po mga kapatid ang isang napakagandang halimbawa na atin pong dapat sundin. Halimbawa po mga kapatid sa ah, panahon ni Isaiah, sa Isaiah chapter 6 verse 8. Nang marinig ni Isaiah ang panawagan ng ating dakilang Abaya-Hawa, sinabi niya, narito ako, gamitin mo ako, Abaya-Hawa ng Aba. Sino ang ating ipapadala? Kaya nung narinig ni Isaiah mga kapatid ang salitang yan, agad siyang tumugon, agad siyang nagsabing, narito ako, handa akong gumawa. Pansinin natin mga kapatid ang sagot ni Isaiah, hindi siya nag-aatubili at agad-agad siyang sumagot sa panawagan ng dakilang manilikha, mga kapatid. Hindi niya sinabing, antay-antay po muna, Abaya-Hawa, marami pa kaming dapat unahin. Hindi po niya sinabing ganun, mga kapatid. Hindi niya sinabi, ang iba na lang po muna ang gamitin mo, mahal naming Haring Abaya-Hawa. Hindi po niya sinabing ganun, mga kapatid. Bagkus sinabi niya, narito ako, isugo mo ako. Handa akong gumawa, aming mahal na Abaya-Hawa. Ibig sabihin, mga kapatid, Isaiah ay handang magpagamit, handang tumugon, at handang gumawa, anuman po ang utos ng ating dakilang Abaya-Hawa. Dahil siya po, mga kapatid, ay tapat sa covenant niya sa ating mahal na Abaya-Hawa. Kaya, ganun po sana tayo, mga kapatid. Handa tayong tumugon, handa tayong gumawa, anuman po ang nais ng ating Abaya-Hawa na gawin po natin sa ating mga buhay. Ano po ang kanyang purpose sa ating pagtawag sa atin, kung ano man yun, handa po sana tayong gawin ang bagay na yun. Yun po ang uri, mga kapatid, ng diwa at puso na kailangan natin. Yung hindi naman ibig sabihin na kailangan nating maging pinakamagaling. Hindi ibig sabihin na kailangan nating alam ang lahat bago tayo tumugon. Kailangan lang nating hindi natin kailangan maging perpekto, mga kapatid. Ang kailangan lang natin, ang diwang handang tumugon. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Huwag nating sabihin na kulang tayo sa kakayahan. Sa halip, sabihin natin, Abaya-Hawa, kung may bahagi akong kayang gawin, narito po ako. Yun po ang dapat nating tandaan, mga kapatid, na ang lahat na meron tayo ay sa ating Abaya-Hawa po yan. Ang ating buhay, ang lahat na meron po tayong, ang nakamit po natin sa ating buhay, galing po yan sa ating Abaya-Hawa. Ang ating mismong kaalaman, mga kapatid, galing din po yan sa ating dakilang Abaya-Hawa. Kaya dapat tayong magpagamit sa Kanya sa lahat ng panahon. Mas magandang prinsipyo, mga kapatid, na makikita po natin sa 1 Samuel verse 16 to 7, mga kapatid, nang pumili si Abaya-Hawa ng magiging hari ng Yasharal, hindi niya tiningnan ang panlabas na anyo. Bagkus, tiningnan niya, mga kapatid, ang loob, ang diwa, ang puso. Kung ano po ang laman ng puso. Yun po ang nasusulat sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kung tumutulong ka, nakikita ng ating Abaya-Hawa, mga kapatid, dahil ang kanyang puso, ang ating puso, ang kanya pong tinitingnan. Kung naglalaan tayo ng oras para sa Kanya, nakikita ng ating dakilang Abaya-Hawa yan. Kung ginagawa natin ang ating bahagi, ang ating tungkulin, nakikita din po yan ng ating dakilang Abaya-Hawa. Kaya huwag mong isipin na parang walang halaga ang iyong mga ginagawa, mga kapatid.
Isang magandang halimbawa niyan, si Noah. Isipin natin si Noah, mga kapatid, sa Genesis chapter 6, verse 22. Matapos siyang utusan ng ating Aba Yahweh, ginawa ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya. Hindi lamang bahagi, kundi ang kabuuan, mga kapatid. At hindi yun madali ang utos ng ating dakilang Aba Yahweh sa kanya. Ginawa niya ang lahat na iniutos sa kanya. Ito'y napakagandang halimbawa ng pagiging maaasahan. Kapag sinabi natin na tayo ay lingkod ng Aba Yahweh, dapat makita iyon sa ating mga gawa. Makita sa ating ginagawa, mga kapatid. Hindi sapat na sabihin, handa akong maglingkod sa dakilang Aba Yahweh. Dapat makita rin ito sa ating mga partisipasyon sa mga gawain dito sa loob ng kanyang kaharian. Hindi sapat na sabihin, kasama ninyo ako. Dapat maramdaman din ito sa ating pagtutulungan, mga kapatid. Tayo ay isang katawan, isang kapatiran, isang kawan, mga kapatid. Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Iba-iba po ang ating mga skills na binigay ng dakilang Aba Yahweh. Mayroong mahusay sa isang bagay. Mayroong mahusay sa mga ibang gawain. Kung sakaling, mga kapatid, gusto mong tumulong pero okupado na ang lahat, pwede kang magtanong, ano ang maaari kong partisipasyon, maaari kong gawin upang ako ay makatulong. Dahil ang isang gawain, gaano man ito kalaki o kabigat, ito'y magiging magaan kung tayo po ay magtulong-tulungan. Gumagaan ang isang bagay kapag ang bawat isa ay ginagawa ang kanyang bahagi, mga kapatid. Yan po ang pinakamahalaga. At kapag nakita natin ang pangangailangan, huwag na nating hintayin pang tayo ay imbitahin, tayo ay pagsabihan, mga kapatid. Dapat kusang kumikilos ang bawat isa. Dapat tinitingnan, marunong tayong tumingin kung ano po ang mga kinakailangan, kung ano po ang iyong dapat may ambag, mga kapatid, dito sa kingdom ng ating dakilang Aba Yahweh. Ang taong totoong handang maglingkod ay hindi naghihintay ng utos. Yun po yun, mga kapatid. Kapag nakita niya ang pangangailangan, agad-agad siyang kumikilos. Kapag may nakita siyang gawain, hindi niya iniisip kung sino ang gagawa. Automatic, mga kapatid. Yan po yung totoong gustong maglingkod sa ating dakilang Aba Yahweh, mga kapatid. Na may pangangailangan, na may gawain, hindi na niya iniisip kung sino ang gagawa. Gagawin na niya ang kanyang bahagi o kanyang parte, mga kapatid, kung ano ang kaya niyang gawin. Iyan ang puso ng isang lingkod ng ating dakilang Aba Yahweh. At sinasabi, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, na ang hinihingi ng Aba Yahweh sa kanyang bayan ay lumakad sa kanyang mga daan. Ibigin siya at paglingkuran siya ng buong puso at buong diwa. Yan po ang hinihingi ng ating dakilang Aba Yahweh. Buong diwa, hindi kalahati, mga kapatid. Hindi kapag convenient lang. Hindi kapag may nakakakita lang. May ibang mga kapatid natin na kapag may nakakakita lang, nakapakikilos. Hindi po ganun ang totoong gustong maglingkod sa ating dakilang Aba Yahweh. Dahil ang totoong paglilingkod ay hindi ginagawa para pang publicity lamang, mga kapatid. Ginagawa natin ito dahil mahal natin
ang ating manlilikha. Ginagawa natin dahil mahal natin ang ating Aba Yahweh, ang ating nag-iisang hari, mga kapatid. Kaya kung may gawain tayong ginagawa ngayon, ay parang walang nakakapansin. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Kung mayroon kang ginagawa na wala pong nakakapansin, parang wala lang, huwag po kayong panghinaan ng loob. Hindi tayo people pleaser, 'di ba? Alam niyo yung people pleaser, mga kapatid, na ginagawa lang niya para ma-please ang isang tao. Hindi po tayo people pleaser, mga kapatid, na gagawa lang kung may nakakita, gagawa lang kung may mga taong nagpupuri. Tayo ay Aba Yahweh pleaser, mga kapatid. Ang piniplease natin ang ating dakilang Aba Yahweh. Hindi tayo, mga kapatid, gumagawa dahil tayo ay napilitan. Ginagawa natin dahil mahal po natin ang ating dakilang Aba Yahweh. Ginagawa natin kung ano ang ikinagagalak ng ating mahal na Aba, mga kapatid. At ang ating katapatan ay hindi nasasayang dahil yan po, mga kapatid, ay tinitingnan ng ating mahal na Haring Aba Yahweh. Kaya ngayong umagang ito, nais kong sabihin sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig sa live, sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga nandito, huwag tayong maging kawan na mahusay lamang magsalita tungkol sa paglilingkod. Maraming ganon, mga kapatid. Dapat maging kawan na agad tutugon sa pangangailangan. Huwag tayong maging kawan. Huwag tayong maging mga kawan na palaging naghihintay. Dapat maging kawan na kusang kumikilos, mga kapatid. Huwag tayong maging kawan na sumusuko agad kapag nahihirapan. Dapat maging kawan tayo ng ating dakilang Aba Yahweh na maasahan sa lahat ng panahon. Huwag tayo maging kawan na gumagawa lamang kapag may nakakakita. Maging kawan tayo, mga kapatid, na ginagawa ang lahat, may makakakita man o wala. Napaka-importante po, mga kapatid, ang ating katapatan. Ito po yung sign ng katapatan po natin sa ating dakilang Aba Yahweh. Kawan tayo na kusang loob na kumikilos sa mga dapat gawin. Sapagkat kung ang pakay natin ay totoong pagtalima sa kalooban ng mahal na Aba, mga kapatid, yan po sana ang dapat nating gawin. Dahil dyan po na susukat ang ating pagmamahal sa ating dakilang manlilikha. Yan po, mga kapatid, napakalaking karangalan na maging kasangkapan ng kataas-taasang manlilikha. Yan po ang sinabi ko rin kagabi. Isa pong napakalaking karangalan na sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, tayo po ang tinawag at ginamit ng ating dakilang Aba Yahweh. Huwag nating sayangin ang pagtitiwalang ibinigay ng Aba sa atin. Gawin natin ang ating mga gawain ng may kagalakan, may pagtutulungan, at buong puso, mga kapatid, buong diwa nating gagawin. Sapagkat ang bawat tapat na paglilingkod ay patunay ng ating totoong pagmamahal sa ating nag-iisang Aba Yahweh. At kapag tumingin ang Aba Yahweh sa kanyang kawan, mga kapatid, makita niya ang mga taong hindi lamang nakikinig sa kanyang panawagan, kundi mga taong agad na tumutugon. Mga taong makikita niya ang mga taong maaasahan. Masasabi ng ating dakilang Aba Yahweh na maaasahan ko ang aking mga tinawag. Maaasahan ko ang aking kawan. Maaasahan ko ang aking mga treasured possession. Nawa, mga kapatid, tayo, ang mga nandito na tinawag ng ating Aba Yahweh, ay tapat sa ating pong tipan sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Purihin po ang dakilang Aba Yahweh sa ating mga buhay.